Good day everyone, and especially to our teacher, Ma'am Jimby Orebida. I'm Gianlo J. Pruna from BSA 2. Ang partner ko po dito si Jasper Bertes. Ang topic po namin na report po namin ay elasticity in economics. From the word of elasticity in economics, understanding the concept of elasticity is fundamental for analyzing how markets respond to various influences such as price, income, and other factors. Elasticity measures the sensitivity of demand or supply to change in these variables, providing insight into consumer behavior and producer response po. Dito po sa elasticity, parang elasticity ay parang inaalam po dito na inaintindihan po natin ang gaano kasensitibo ang demand or supply na kung saan demand or supply na isang produkto na kung saan kapag nagbago ang isang produkto o ang produkto ay naging in demand, kung sa ano ay naging kulang at ito ay needs ng isang tao, ay magmamahal ang presyo nito katulad ng supply na kung saan pag konti ng supply, pagmahal po ng produkto, at pag dami ng produkto, pag konti naman po ng pagmura po ng ating produkto. Depende lang po yan katulad po ngayon sa papanahon po natin ngayon, dito po sa atin sa mga palengke katulad po ng mga prutas na kung saan pag di po nila tag season ay kakaunti lang talaga pong deliver, kaya po nagmamahal po ang presyo ng isang produkto na pero kung season naman nila, expected naman natin na mura natin sila mabibili kasi oversupply yung dumadating sa atin na produkto. Yun nga po ang definition ng elasticity na kung saan elasticity qualifies how much one economic variable change in response to change in another such as price or income affecting demand or supply. Ang purpose naman po nito ay this concept is vital for understanding market dynamics and consumer choices, na kung saan po inaalam po din natin dito kung ano yung mga gusto ng mga mamimili po sa atin, yung ano mga and demand po sila, yung kailangan po talaga nila, at yung tamang pag-pricing po ng strat ng presyo ng kung tayo po ay isang nagbebenta, ay inaalam po natin dito kung paano tayo makakatubo sa ating mga binebenta. Sa scope po naman natin, dito lang po yun, ang elasticity ay naka-apply lang po sa across demand, supply, income, and cross market interaction, making it versatile and analytical tool in economic. Ang demand and elasticity ay may tatlo po siyang sakop, kung saan yung price elasticity of demand, na kung saan dito ay minimeasure nila ang quantity po ng demand, na kung saan nag-change po yung presyo depende po sa sa kakaunti po yung supply at sa inademand po ng tao po, na kung saan nga po kung yung isang product po natin ay small price, na kung saan ay nagkamero po ng demand po sa kanya, ibig sabihin po kumulang po yung supply po sa kanya, ay nagkamero po dito ng yung imbis na siya ay murang produkto, pero pagdating ng panahon na nagkaroon po ng kakunti po yung supply, ay magkakamero po tayo ng dito ng paglaki po ng presyo po nun, gawa ng po siya nag out of stock po, kaya yung in demand po sa niya ay madami, tawag po dito ay malaki po, na kung saan siya ay hinihingi po ng mga tao, kaya lumaki din po yung presyo. At yung kasunod po income elasticity of demand, ay ito naman po yung mga o yung mga consumer natin na po natin responsive nila po sa income changement po nila. Katulad nga po doon, yung normal goods po natin, nag-increase po yung demand niya sa income din po natin, improve with CC decline. Katulad po dito sa yung pagbabago po ng saldo ng isang tao, katulad po na ito minimum wage na po natin ngayon ay 200 po, dagdag kita para sa mga bago po, na kung saan po parang tinutukoy po dito yung pagtaas po ng saldo ng isang tao ay pagtaas din po ng mga presyo ng ating bibilin po, ating mga bibilin na kailangan po natin. At cross elasticity of demand, kung saan po dito nire-reflect na po doon demand shift due to price po, kung saan po katulad po
Yun nga po nung ano po yung pag-cross ng elasticity of demand po nakasama reflects the demand shift due to price change of related goods, identifying substitutes positive XED and complete negative XED naman po. Next po natin ay factors affecting demand, elasticity, na kung saan po ito, number 1 po natin na factors na nakapekto po sa demand elasticity ay available of substitute po, na kung saan po more alternative increase elasticity as consumer can easily switch, na kung saan po dito ay yung pangalap po pagpalit pa ba kung wala pong yung sa ano po natin ang produkto po natin, kung di ba, madami naman din po siyang katulad na brand po, ibig sabihin po natin ay pag wala na po yung iba ay bibilihan po naman po siya ng iba naman na katulad din naman po nun, kaya po yung demand niya ay di rin po nakaka-apekto masyado kasi kung maubos man po may pampalit po tayo na o may pang substitute naman po tayo. Necessity versus luxury, ito po yung necessity tied to have elastic demand while luxury usually have more elastic demand. Siyempre mahal po natin kapag mahal po o mga tagta po natin ng mga akaunti lang po yung mga ginawa, siyempre expected na po natin na mas mahal po yun. Time period naman po, ang demand is more elastic in the long run as consumer just behavior over time. Katulad nga po nun sa time period po, siyempre kung saan lang po nakasign lang po yung sale, katulad po nag-sale po kita ng ating paninda at pong produkto na kung saan doon lang po yung kanyang murang benta po natin. Pero pag lumipas po yung oras ng panahon na yon ay balik presyo ulit po siya. At proportion of income goods continue, large part of income tend to have more elastic demand. Yun lang po ang aking report, at ang kasunod ng report naman po ay kay Jasper Pertes naman po. Yun lang po ma'am. Thank you po.